Pwede ba? Tumigil na nga kayong dalawa! Balak mo pa akong patayin? Balak mo akong sunugin? Dapat matagal ka ng pinulot sa impyerno. Isabel, utang na loob! Respeto naman sa burol ni Mama! Lumayas ka dito! Tama na! Ano bang gusto niyong dalawa? Maging mortal enemies for the rest of your life? Sa nangyayari sa inyo? Ako yung naiipit dito eh. Hindi ba oras naman na para malaman niyo naman yung katayuan ko? Hindi, huwag na kayong mag-away, please. Iparamdam niyo naman sa akin na mahal niyo ako, parang anak niyo ako. Paano, Isabel? Magbati na tayo. Nakakaya naman sa anak natin. Totoo ba yung pakikipagbati mo kay Scarlett? Paano na yung paniniwala mo na si Scarlett may papatay sa'yo noon at merong kinalaman si Scarlett sa pagkakamatay ni Tita Matilda? Sa ngayon, malinaw sa akin na nakikipagbati ako sa kanya para sa kapakanan ng anak ko. Tingnan mo, paniwalang-paniwala talaga yung gagang yan na nagkaayos na kami. Ibang klase ka talaga, Insan. Palong-palong sila sa drama mo, lalo na yan si Isabel. Alam mo, gusto ko talagang lamotakin yung pagmumukha niya. Akala ko, magpapaawa effect ka lang kay Catherine kanina. Yun pala, makikipagbati na yung Pilipinas sa China. Wala siyang kaalam-alam na paraan ko lang yun para makuha ko yung loob ni Catherine. Tandaan mo, Patrick, wala na si Mama. At si Catherine na lang ang tanging susi sa kayamanang makukuha. Totoo ba yung pakikipagbati mo kay Scarlett? Paano na yung paniniwala mo na si Scarlett may papatay sa'yo noon at merong kinalaman si Scarlett sa pagkakamatay ni Tita Matilda? Sasagutin ko yung operasyon ng anak mo. Kapalit man, bibigyan mo ako ng anak. Hindi ako pwedeng magbuntis, kaya ikaw ang magbubuntis para sa akin. Bakit niyo kinuha sa akin yung anak ko? Bakit? Kaya po kayong ina. Kaya sana magkabati na po kayo. Kung meron lang pong magandang mangyayari sa pagkamatay ni Lola, yung pwede hindi na po kayo mag-aaway kahit kailan. Paano, Isabel? Magbati na tayo. Nakakaya naman sa anak natin. Okay ka lang? Kumusta nga pala yung burol? Okay lang. Hindi ka naman inawin ni Scarlett. Tsaka nga pala, nakuha ko yung CCTV pictures dun sa lalaki nag-page sa'yo. Okay, wala akong nakuha ang footage na nagpapatunay na nasa hospital si Scarlett nung mamatay si Mama Matilda. Okay ka lang ba? Hindi ka umigibo, baka naman... Benedict, pwede ba tigilan na natin si Scarlett? What? Tama na kay Scarlett. Ano ba nakain mo? Baka gutom lang yan. Kung ano-ano pumapasok niya sa utak mo, kung ano-ano pinagsasabi mo. Hindi, yun na yung desisyon ko. Maatras ka ba? Ginagawa ko to para kay Catherine. Si Catherine na mismo ang kusang lalayo sa kanya kapag nasimulan ko na ang plano. Maniwala ka sa akin. Kayang-kaya ko sirain ang relasyon nilang dalawa ngayon. Ano bang ibig mong sabihin? Ano bang mga plano mo? Isabihin mo na naman para naman alam ko yung diskarte ko, di ba? Kapag nakita ni Catherine na malinis ang intensyon ko sa pakikipagbati ko kay Isabel, saka ako naman sisirain, pailalim si Isabel sa kanya. Para ako yung kampihan niya. At si Isabel ang kamumuhian niya? Tumpak. Kung dati parang maamong tupa sa kanya si Catherine, abangan natin ang pagiging tigre ni Catherine sa kanya. At mas madali ko na lang siyang mauuto. Mas madali ko rin makukuha ang yaman na para sa kanya. This is crazy, Isabel. Hindi ganun kasimple yung ginawa sa'yo ni Scarlett para patawarin mo na lang siya ng ganun. Hindi ka lang naman niya inapi, pinapapatay ka pa niya, di ba? Pero hanggang kailan pa tayo gaganti? Hanggat pabayarin niya lahat ng mga ginawa niya sa'yo. Pero ganti tayo ng ganti sa kanya. Hindi man lang natin naisip na kaduktong siya ng anak ko. She started it all. Hindi. Nangako ako kay Catherine. Nangako ako sa kanya.
Ano? Si Scarlett hindi yung tipong tao na pwede mong pagkatiwalaan. Malamang hindi ka nang titigilan. Pangahawakan ko yung pangako ko. Yun ang pangako kay Catherine at kay Scarlett. Go ahead. Gawin mo yan. Sige. Pero ako hindi ko titigilan si Scarlett. Noon pa man, namumuro na yan sa akin. Sooner or later, malalaman ko rin lahat ng mga kagagawa niya. Let's give this a try. Malay natin, magiging maayos din ang lahat. Walang magiging maayos kapag nagtiwala ka kay Scarlett. Alam mo, Insan, excited na ako sa plano mo. At saka kitang-kita ko na yung pamamayagpag mo. Manood ka, Patrick. Dahil unti-unti kong gigisahin si Isabel at si Catherine. Insay ng idea mo, Scarletta. Magpinsan nga talaga tayo, no? Kaya dapat mag-ingat ka. Dapat si Catherine ang huling makakaalam ng mga plano natin kay Isabel. Anong plano nyo? Ah, yun ba? May plano kami kay... Anak kay Isabel. Sa nanay mo. Iniisip ko kasi na surpresahin kayong dalawa. Kahit sana dinner, lunch, or anything basta magkasama kayong dalawa. Kaso, nabuko muna yung surpresa ko sa inyo eh. Hindi na siya surprise. Can I help you? Sure. Maraming salamat po talaga. Kahit wala na po si Lola, may bumalik naman po sa akin dalawang magkakasama sa akin. Ikaw po, tas si Nanay. Alam mo, anak, kayang-kaya ko naman kahit ako lang mag-isa eh. Pero, syempre, bonus mo na rin na nandyan si Isabel. Maraming salamat po. Dahil yung pumayag po kayo na pumasok po si Nanay sa buhay ko. Sa buhay natin. Hello. Hello, Benedict. Si Jonas to. Oh, naligaw yata ang tawag mo. Ako ba talaga ang gusto mong makausap? Oo, ikaw nga. Nagkausap kami ni Isabel kanina. At hindi ako sang-ayon. Titigilan niya na si Scarlett. Ewan ko. Hindi pa rin mawala yung duda ko kay Scarlett eh. Pareho pala tayo ng stand eh. Kaya nga tinawagan kita. So, anong point ng pagtawag mo sa akin? Ano ba kailangan mo? Kung pwede sana, makausap kita ng personal. Gusto ko magtulungan tayo para kay Isabel. Ay, salamat. Nairaos na rin natin ang libing ni Mama. Laray, maganda ka ng merienda namin. Hindi po. Ako na po yung maghanda ng merienda. Anak, hindi ba dapat nagpapahinga ka? Okay lang po ako. Siyempre, gusto ko po masarap yung kakainin ng dalawang mothers ko. O sige, ikaw bahala. Paano? Maiwan ko muna kayo, ha? Magbibihis lang ako.
Isabel, hindi ka ba natutuwa na nakatungtong ka na dito ulit sa loob ng bahay? Scarlett, sobrang saya ko. Remember yung last time na naging welcome ka dito? Puntis ka pa nun kay Catherine. Biruin mo, todo asikaso kami sa'yo noon. Pati nga yung namatay kong asawa na si Javier. Tsaka, si Mama na kalilibing lang ngayon. Ang babait nila sa'yo, no? Yeah, I know. Tapos, tatakbo mo lang pala si Catherine. Ah, sorry. Mali ako doon. Friends lang nga pala tayo. Nakalimutan ko. Okay lang. Basta, Isabel. Huwag mo nang aagawin sa akin si Catherine, ha? Ano ka ba, Scarlett? Natatakot ka pa rin ba sa kaya kong gawin sa'yo? Alam mo kung ako sa'yo, huwag ka sa akin matakot. Dahil hindi naman ako multo. Matakot ka sa biyanan mo. Kasi baka multuhin ka niya. Ha? Bakit naman? Ewan ko. Baka may gusto siyang ipaamin sa'yo. Sorry, friends na nga pala tayo. I'm so sorry. Isabel naman. Pasalamat ka. Pinagbati tayo ni Catherine. Kung hindi, baka nasabi ko lahat ng... never mind. Friends na pala tayo. Mami, Nay. Ano po nangyayari? Nay, Mami, nag-aaway po ba kayo? Anak, syempre hindi. Nalulungkot lang kami ni Isabel kasi naalala namin ng lola mo. Diba, Isabel? Akala ko naman po, balik na naman po kayo sa pag-aaway. Anak, alam mo pa, bago ka pa maging tao, close talaga kami ni Isabel. Personal assistant ko kaya siya. Diba? Oo, anak. Boss ko yan, mommy mo. Alam mo ba, ang laki-laki ng sweldo niyan sa akin. Tapos puro cash advance. Pero okay lang yon kasi di ba may sakit yung anak mo nun? Si Ate Maya. Mismo. Ganun kami magmalasakit sa isa't isa. Tapos alam mo yung daddy mo, sobrang laki ng tiwala kay Isabel. Kaya nga siya yung kinuha namin surrogate mother mo, di ba? Kaso nga... Ano? Bakit ayaw mo ituloy? Wag na, Isabel. Pass is pass. Ano ka ba? Ang importante ngayon, naayos na natin yung friendship natin. Naibalik na natin. Okay na yun. Oo nga. Alam mo, dapat sincere tayo sa isa't isa. Walang traiduran. Di ba ganun ang magkaibigan? Oo naman. Ano ka ba? Maaasahan mo ako doon, Isabel. Lalo na ako. Kasi malinis ang konsensya ko. Wala akong tinatago sa buhay ko. Kaya wala kang magiging problema doon. Eh di good. At least hindi ka na katulad ng dati. Malingat lang ako. Itatakbo mo na si Catherine. Mami. Hindi. Joke lang yun, anak. Ano ka ba? Halika dito. Natutuwa lang ako kasi at least ngayon napagkukwentuhan na natin, napagtatawanan na natin yung past na hindi nagagalit si Isabel. Right, Isabel? Hindi ka ba natutuwa doon, anak? Nakasama na natin ngayon ang dati mong kidnapper na mabait na ngayon. Hindi
Hindi ka ba komportable na may bodyguard ako? Pumunta ako dito bilang kakampi mo. May point ka. Okay, sir. So what do we do now? Gusto ko pa rin ituloy yung pag-iimbestiga sa pagkakamatay ng tita ko. Pero kailangan ko yung tulong mo sakaling pigilan ako ni Isabel. Dahil talagang may duda pa rin ako kay Scarlett. That's one. Pero alam mo, mas may duda ako kung bakit pumayag si Scarlett na makipagbati kay Isabel. Kasi pakiramdam ko may pinaplano yung dating shota mo. Sang-ayon naman ako sa'yo, Benedict. Sa tingin ko nga, pareho naman tayo na gustong maging safe si Isabel laban kay Scarlett. I can handle Isabel. Ang problema, yung ex mo, you should keep an eye on her. Alam mo, dapat kasi hindi mo na hiniwalayan yun. Para kahit pa paano, meron kang inside information na makuha sa kanya. Ikaw naman? Akala ko, pailalim mo titirahin si Isabel. Eh, tuhog ka ng tuhog sa kanya kanina eh. Nabibwisit kasi ako sa tuwing nakikita ko yung pagmumukha ng babaeng yun. Hindi ko mapigilan yung sarili ko. Bakit? Nahalata ba niya? Imbiyan na yung mukha ko? Hindi halata. Obvious lang. Tumahimik ka nga dyan, Patring. Alam mo namang hindi madali itong ginagawa ko, di ba? Alam ko naman yun. Kaya lang dapat nag-iingat ka. Kasi baka maapektuhan yung mga susunod mong balak. Ikaw rin. Kaya nga minamadali ko na lahat ng plano ko. Gusto ko masira na kaagad siya kay Catherine. Para matapos na itong pakikipagplastikan ko sa bruhang yun. Ang hirap pala makapagplastikan. Nakakainis! Ako sinasabi ko na nga ba, madam? Nagkikipagplastikan na naman yung impacta na yan, ha? Nakakainis nga si Scarlett eh. Kasi alam ko, lahat ng lumalabas sa bibig niya, pakabig niya para siraan ako kay Catherine. Naku, madam. Tama na yung pakikipag-rubbing elbows mo with Scarlett, ha? Hindi mo siya dapat binibigyan ng kaligayahan na napapahiya dun sa anak mo, sa sarili mong anak. Kaya nga nag-iingat ako eh. Kasi alam ko kung anong kaya niyang gawin. Dahil masama siyang tao. Ay, alam mo, sinabi mo pa yan, madam. Once an impacta, always an impacta. Hindi na magbabago ang hilatsa ng bituka nun. Pero, bakit pinagtitiis mo pang makipag-ayos kay Scarlett? Kasi I'm just taking the opportunity na sana mas mapalapit ako sa anak ko kapag kabati ko siya. And yun yung gusto kong mangyari ngayon. Well, kung yun yung rason mo, I rest my case. Total, anak naman yung pinag-uusapan natin dito. Intindi kita doon. Magkasalamat ha. Buti pa ikaw, iintindihan mo ko. Eh si Benedict, kontrang-kontra. Naku, aasa ka pa ba doon? Machong-macho yun eh. Eh syempre tayong mga girls, iisa yung takbo ng isip natin. Hanggat kaya ko pang makipagplastikan kay Scarlett, gagawin ko. Para kay Catherine. Pero sa oras na gumawa siya ng masama sa akin, hinding-hindi ko siya aatrasan. Ilabas niyo na yung mga gamit ni Mama. Kung pwede niyo ibenta, bahala na kayo. Sige po, Ma'am. Sige. Catherine, baka gusto mong tumulong sa pagliligpit ng gamit ni Mama.
Sige po. Marami kasi siyang abubot na hindi na kailangan. Ikaw na bahala magtapon, ha? Sige po, ako na po yung bahala. Pupunta lang ako sa kwarto ko. Kukunin ko lang yung cellphone ko. Dear Lord, patawarin niyo po ako sa mga pagdududa ko kay Scarlett. Hindi po dapat ako nagpadala sa pag-uudyok ni Isabel. Hindi ko po dapat pinag-DNA test sila Scarlett at Catherine. Mali po ang iniisip ko at lalo't ang resulta naman ay mag-ina talaga sila. Sana'y hindi ako nakinig kay Isabel. Sana patawarin ako ni Scarlett sa oras na malaman niyang pinagdududahan ko siya. Nalilito ako sa sarili ko na ipagtapat kay Scarlett ang kasalanan ko sa kanya. Pipiliin ko na lang pong itago ang nagawa kong kasalanan para hindi siya masaktan. Sa lahat ng ito, kayo na lang po magpatawad sa akin. Hiling ko po na gabayan niyo at bigyan ng magandang pagsasama sina Scarlett at Catherine. Salamat, Panginoon. Mami, kanina pa po kayo? May naiiwan po palang mga prayers si Lola dito. Pasensya na po kayo. Sa tingin ko po, ayaw naman po talagang gawin ni Lola yun eh. Kaya nga po, hiyang-hiya na po siya sa sarili niya. Tapos pinangangalanda ka ni Isabel na may gustong ibunyag sa kanya si Mama bago ito mawala? Baka yan lang din ang gustong sabihin sa kanya ni Mama. Ako na lang po ang papaliwanag kay Nanay. Pupuntahan ko po siya. Puntahan mo pa rin siya? Bakit pa gustong-gusto mo siya kasama? Catherine, nandito naman ako. Hindi pa ba sapat ang pagmamahal ko sa'yo? Nanay pa rin po yung turing ko sa kanya. Pero paano kung kunin ka niya ulit sa akin? Lalo na ngayon wala na si Mama. Baka pag nagkataon, maging mag-isa na lang ako sa buhay. Hindi po mangyayari yun, Mami. Tsaka, lalo na po ngayon, okay na naman po kayo ni Nanay. Aasahan ko yan, ha? Apo. Salamat, ha? Ang mahalaga, nalinis ko na yung pangalan ko sa'yo. Buti na lang talaga, nag-iwan ng sulat ang Mama. Kung hindi, baka napaniwala ka ni Isabel sa mga binibintang niya sa akin.
So paano? Bibilat na tayo? Bukas na bukas may pasabog ako kay Isabel. At sisiguraduhin ko na kamumuhian siya ni Catherine. Sana nga po araw-araw na lang po tayo magkasama. Pwede naman din talaga yun eh. Kasi yun naman talaga yung gusto ko. Kahit surrogate mother lang ako, ikaw pa rin ang anak ko at ako pa rin ang nanay mo. Piling, ano ba? Sorry, ma'am. Huwag ka sa akin humingi ng sorry. Kay Isabel ka humingi. Siya ang dapat humingi sa atin ng sorry lahat. Anong kasalanan ko? Dahil kriminal ka. Anong ginagawa mo dito? Kami na naman ba ang susunod mo, Isabel? Anong pinagsasabi mo? Tama si Mami. Galit kayo sa amin. Sinungaling ka. Wala akong nanay na kriminal. Kidnapper ka at mamamatay tao!